mga balita. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kaugnay mga kapuso sa pagpatay kay Attorney Joshua Abrina, ikinwento ng pamangkin ng pinaslag na abogado na si Attorney Joshua Abrina ang mga pangyayari bago barilin ang uncle nitong nakaraang gabi. Aniya, kararating lamang mano ng bahay ang abogado ng papaakyat na sana ito ng kanilang bahay ng barilin ito. Aniya, inutusan pa mano ito ng abogado na kunin ang mga gamit sa sasakyan nang nakarinig na lamang ito ng putok ng baril. Narinig ko po yung busina ng sasakyan. Pag narinig ko po yung busina ng sasakyan, matik na po yung bubuksan ko yung gate. Buksan ko po yung gate, pumasok po yung sasakyan ni Uncle. Tapos sinara ko yung gate. Nung bumaba na si Uncle sa kutsi, sabi niya, "Rick, kunin mo na yung mga gamit." Paglapit ko ng sasakyan, kukunin ko pa lang po sana yung mga gamit. Nung malapit nun sa hagdan, yun po, narinig ko na lang po yung putok ng baril. 2 putok lang po. Nalaysay pa nito matapos na mabaril si Attorney Abrina ay nagawa pa nitong tumakbo papunta sa kanya at sumigaw. Aniya, wala naman naman itong napansin kung may individual o mga ilang individual na papalayo sa bahay ng abogado. Nakaupo po kasi ako sa may sasakyan Upo ng sasakyan. Pag upo ng sasakyan, tumakbo po siya sa akin tapos sumigaw. Hindi na rin po ako nag-alangan na maggalaw kasi po nataranta na rin po ako. May napansin ka ba na doon sa paligid matapos yon na umalis or may motor na papalayo sa area? May ganun ba, sir? Wala, sir. Alas 6:12 na ho ng umaga. Bagong lipat pa lamang umano sila Attorney Abrina ayon sa kanyang pamangkin sa naturang bahay noong nakalipas na linggo. Wala rin umanong nababanggit ang abogado kung mayroong banta sa kanyang buhay. Bali po, kalilipat lang po nila dito nakarang linggo po. Bali po nung nakaraan po, ako po yung naka-stay dito kasi ako daw po yung mag-ano. Wala naman siyang nakukwento sa inyo na may ganito sa buhay ko, mag-iingat tayo, maging mapagbantay tayo. Nakalipas na linggo na yon. Wala naman po, sir. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ng tinig ng pamangkin ni Attorney Abrina. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. 2 putok ng baril ang narinig ng mga kapitbahay nito ng barilin ng abogado ito nakalipas na gabi. Ayon sa kapitbahay ng abogado, unang amano nilang inakala na mula lamang sa kuryente ang narinig nilang putok. Subalit ilang saglit lang ay narinig na amano nilang sumisigaw ang asawa nito at humihingi ng tulong. Sabi ko sa anak ko, "Uy, ano yun?" Sabi ko, "Ni putok o kuryente?" O, mamaya kunti, nagsigaw na yung asawa, naghahingi ng tulong. Sabi ko, magtawag kayo ng barangay. Inilarawan nito na isang napakabait na taong abogado at walang kaaway kung kaya't nagtataka umano sila kung bakit ito ginawa sa abogado. Lalo nang wala pa dito yan, dyan din kami, siya nagapunta rin dito sa amin. Wala kang masabi sa kanya, grabing bait na tao yan. Wala naman siyang kaaway. Kaya nagtaka nga kami, sabi ko, ano, si attorney? Diyos ko, si attorney pang walang kwan yan? Problema? Ang grabing bait na tao yan. Ayon pa ho sa kapitbahay, wala naman umano silang narinig na sasakyan na pabalik-balik mula doon sa bahay ng abogado. O kaya't posibleng doon sa unahan dumaan ang suspect. Oo, barilin. tama. Kaya wala naman sasakyan na nagdaan dito. Napabalik dyan sa area ninyo. Oo, doon talag dito. Alam niya na yan kung saan siya lulusot. Pagdating doon sa Nanay, pagdating doon sa dulo, may iba pa ba siyang exit palabas na hindi nadadaan dyan sa inyo, sa harapan ninyo? Opo, sir, mayroon doon. Pasukal, pag ganyan, dito doon sa Napforbel, sir. Napforbel.
ang tinig ng kapitbahay ni Atty. Abrina sa panayam ng Super Radio. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa 909 na Marado. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Ulit-tumpakin niyo po ang mga orasan at tamang oras sa Pilipinas. 16 na minuto na makalipas po ang 6:00 po ng umaga. Samantala sa kaugnay pa rin hong balita, nakatutok na mano ang public order and safety ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa sa ginagawang investigasyon ng kapulisan sa insidente ng pamaril kay Atty. Abrina. Ayon sa hepe ng Public Order and Safety na si CIO Richard Ligad, sinabi nito na nagbabantay sila sa gagawing aksyon ng mga kapulisan at nakaantabay na rin sila sa mga hakbang na gagawin ng kapulisan. Nakatutok tayo ngayon sa gagawing aksyon ng ating kapulisan kasi alam kung meron na silang person of interest o ano, pero ang importante ay nakatutok tayo kung ano yung kanilang kalalabasan sa kanilang investigasyon at ang pinaka-importante sa lahat sana makuha natin yung gunman, kung ilan ba yan, makuha natin. So nakatutok tayo dun ngayon kung ano yung hakbang na gagawin ng ating kapulisan. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay hatid ng Alaksan FR. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid ng Rexidol Forte. Bilis, banat sa apat. Kinunti na naman ng tagapagsalita ng pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa ang ginawang pagpaslang sa abogado. Kasabay ang panawagan sa mga kung sino man ang may nalalamang impormasyon hinggil sa pagpatay sa abogado na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad. Kung meron mo kayong nalamang makakatulong na impormasyon sa ganitong pangyayari, no? Kasi dapat wag natin ipagwalang bahala ito. Makipag-ugnayan po tayo sa ating kapulisan. Kasi gaya nga na nung nasabi natin, dapat masulbaw natin ito ng talagang mayos kasi kundi na natin ito, hindi tayo papayag na may mga ganitong pangyayari sa ating bayan. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang magkakasunod na tinig ng tagapagsalita ng pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa, Ginoong Richard Ligad sa naging panayam ng Super Radio. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Muli tumpakin niyo po mga orasan, mga kaibigan ng tamang oras sa Pilipinas. 18 minuto na makalipas po ang 6:00 po ng umaga. Sa Super Balita sa umaga. Sa kaugnay pa rin hong balita, hanggang sa bahay lamang umano ni Atty. Abrina, maaring dumaan ang sasakyan bagamat may daan pa umano paglagpas nito. Subalit tao na lamang umano ang pwedeng dumaan dito ayon kay Kapitan Jennifer Dodds Trinidad ng Barangay San Jose. Maging ang motor umano'y mahirapan dumaan doon ayon ho sa Kapitan. Bali yung kalsada na yan, kung didiretso dead-in lang talaga yan hanggang doon sa dulo at saka doon sa pantalan ho natin. Pero yung doon sa papasok kila attorney ay kalsada yun na pwedeng dumaan. Hanggang doon lang kila attorney yung sasakyan. Pero may kalsada yun palusot dito naman sa kabila papuntang Napcorbel, papunta ng Joseph Descent at palabas ng Cueva Almonica. At pwede din lumabas doon sa may Garcillo Subdivision at sa Sunrise. Pero yun ay daanan na lang ng tao. Pero labas doon sa may Napcorbel, may kalsada na yun na yung mga sasakyan pwede na ho dumaan doon. Doon kila attorney, ang motor ay hirap, no? Ano lang talaga, yung daanan ng tao. Pero doon sa unahan, sa may Napcorbel, yung kung saan pwedeng lumusot doon, ay kalsada na talaga yun. Maraming mga tao at kabahayan na doon. Sa naging pagtatanong naman ng kapitan sa mga tao sa lugar, wala rin naman silang napansin na may tao o sasakyan na bumalik sa kalsada papasok sa bahay ni Atty. Abrina. Ayon sa kapitan, ang nakikita mano nila nitong posibilidad na doon sa masukal na daan ang naging daan ng salarin.
Ayon doon sa mga nakausap po natin ay walang tao, wala ring motor na direksyon pabalik at sa palagay ko hindi rin talaga siya babalik doon dahil bunga nga ng pagputok ng barel, siyempre may naging alerto at lalabas yung mga tao. Ay kung doon sila dadaan ay talagang makikita sila. Yung nakikita natin doon talaga dumiretso kasi yung bahagi na yon may kalsada siya na daanan ng. Ibig sabihin mabilis din talaga yung kanilang pagtakbo doon kung sakali doon sila dumaan. Baka doon na lang din nagantay yung kanilang mga sasakyan or lookout siguro doon sa lugar na kung saan doon na yung mga may kabahayan ho natin doon sa isang subdivision. Samantala mga kaibigan, nanawagan din si Kapitan Trinidad sa mga kabarangay nito sa Barangay San Jose na maaaring nakakita sa pangyayari o mayroong mga CCTV malapit sa lugar na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon sa mga kapulisan at maging sa barangay. Kung mayroon man makikita tayong mga bagong mukha sa ating mga lugar, agad nang itawag sa ating barangay tanod at sa akin mismo sa pamunuan ng barangay San Jose at ganoon din sa kapulisan. Nang sa ganon ay mabigyan natin kaagad na aksyon kung may nakita tayong mga mukha na bago sa atin. Hindi naman ho masama na i-report ho natin agad para at least mas maganda na mas mauna ho tayong mabigyan ng aksyon yung mga ganong klaseng pangyayari. So kung may nakita man ho, may mga CCTV doon sa lugar malapit. So nanawagan din ho ako na sana makipagtulungan at magbigay ng informasyon dito sa ating barangay at ganoon din sa ating kapulisan nang sa ganon ay agarang mahuli yung suspect. Alas 6:22 na ho ng umaga ang inipong napakinggan aga punong barangay ng Barangay San Jose. Ito po sa lungsod punong barangay Jennifer Dodge Trinidad, mga kapuso. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, mariin naman kinundina ng Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter ang ginawang pagpaslang kay Attorney Joshua Abrina. Ayon kay Attorney Romar Miranda, lubos umano ang kanilang pagdadalamhati sa pagpatay sa kanilang kasamahan. Tinawag pa ng IBP na karumal-dumal at walang saysay ang ginawang pagpaslang sa kanilang kasamahan. Inilarawan ng IBP bilang masigasig na abogado si Attorney Abrina at kilalang bilang mabuting tao at lumalaban para sa patas, para sa prinsipyo ng katarungan at pananagutan. Kami po ay lubos na nagdadalamhati at mariin po namin kinokondena sa Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter ang karumal-dumal at walang saysay na pagpaslang sa aming kasamahan na si Attorney Joshua Abrina. Siya po ay isang masigasig na abogado. Siya po ay lingkod bayan na previously nag-serve bilang legal officer ng Department of Education Palawan at kasalukuyang bahagi ng Administrative Division ng Philippine Ports Authority. Siya po ay kilala dahil sa kanyang pagiging mabuting tao at siya po ay lumalaban din ng patas para sa prinsipyo ng katarungan at sa pananagutan at syempre para sa katotohanan na isinusulong ng aming propesyon. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 6:24 na ho ng umaga. Bagamat hindi pa o hindi may kakailan na tingnan ang anggulo na may kinalaman sa trabaho ang pagpatay sa abogado, subalit sila sa IBP ayaw nila munang bigyan ng kulay at kontrobersiya yung pong pagkamatay ng kanilang kasamahan. Nare-respeto nila due process ng batas. Makakaasa rin ang mga miyembro ng pamilya at mahal sa buhay ng kanilang kasamahan na magpapaabot ng legal services ang IBP sa kung anumang estado ito kakailanganin, mga kapuso.
hindi naman natin maikakaila na may ganoong anggulong. Pero sa ngayon, ang Integrated Bar of the Philippines, ayaw po muna sana naming mabigyan ng kulay o kontrobersya yung pagkamatay ng aming kasamahan. Nirerespeto po namin kung ano po yung magiging takbo at daloy ng investigasyon ng ating mga kapulisan. Kami po ay may full faith na magagawa nila ang investigasyon nito at lalabas ang katotohanan sa kung ano ang naging motibo ng pagpatay kay Attorney Abrina. Nirerespeto po natin ang due process of the law at kung ano ang magiging kalalabasan ng ating investigasyon. Bilang parte ng aming profesyon, siyempre makakaasa din po ang pamilya at ang mga mahal sa buhay ni Attorney Abrina na kami po ay mag-e-extend ng legal services sa kung anong stage man po ito kakailanganin. Kami po ay magkakaroon ng mga dedicated lawyers who can assist our law enforcement agencies in the prosecution of this case.